Good evening sa ating lahat. So ayan, mag-unboxing tayo ng konting kong grocery at kulang-kulang lang ng aking mga binili. At inuna ko talaga yung mga hinahanap-hanap ng ating mga customer, no? At saka yung wala na talaga na dito sa ating tindahan, guys. So ayan, habang tayo ay nag-unboxing, ay magpinto tayo kung ano yung mga problema natin dito sa ating tindahan, no? Number 1, yung ating problema dito at parang nawawala na ako ng ganang magtinda, no? Katulad ng mga bote-bote na yan, yung mga bote ng alak, bote ng soft drinks, parang nawawala na ako magtinda. Nawawala ng gana magtinda, guys, ba kasi minsan yung aking mga anak, yung aking asawa, ay sila yung nag-ano dito sa tindahan. So ayan, si Alta nag-ingay-ingay na. Sila yung nagbabantay dito sa tindahan, tapos nagdideposito ako pag ako yung nagbabantay. Tapos sila, pag sila yung nagbabantay dito sa ating tindahan, ay hindi nila dideposituhan. Sabi ko sa kanila, yung deposito talaga ng katulad ng Red Doors at saka Grande mabenta ngayon, tapos hindi nila dinideposituhan, guys. Magkano yung deposito sa panel? 7 pesos yung isa. Tapos yung gusto ko sana ay magdideposito kami ngayon ng 10 piso bawat isang bote, kasi para naman maisuli agad, diba? Kasi yan yung aking pinagkaanuhan ngayon, kasi nalulugi tayo pag hindi natin dinideposituhan. At saka mas mabilis pa sa alas 4 pag merong deposito yung isang bote, diba? Sinusuli agad ng yung bumili ba, sinasauli agad nila. Tapos mas mabilis pa talaga sa alas 4 to. Tapos yung asawa ko at yung anak ko, katulad niyan, mabenta ngayon yung anak na Red Horse at hindi nila dinideposituhan. Pagka umaga na ay nag-uutos pa ako ng bata niyan para kumuha ng mga basiyo, no? Tapos magkano yung ating bote ngayon, tapos pag nabasagan yon or hindi na maisuli, 7 pesos yun, sayang naman, diba? Kasi magkano na ngayon yung isang bote, tinda ko ng isang Red Horse is 120 pag mayroong bote. Kasi ganoon na yung bintahan dito sa amin, guys. Yung pagtitinda talaga ng mga alak is 120 na yung isa. Pag mayroong deposito, ayan, yung 130 na. Kasi 10 piso nga yung ating pinapatong sa deposito. So ayan, 10 piso yung patong. Tapos mas mabilis pa sa alas 4 is sinasauli, no? Kahit nga is katatapos lang nilang mag-inom ay sinasauli agad yan, katulad ng mga soft drinks, ng mga Coke, Royal Sprite yan. Kasi minsan nalulugi din ako dyan, kasi ngayon yung Coca-Cola ay nagbago sila ng bote. So ayan, kwento ko lang sa inyo, guys, no? Kaya yun, meron akong mga lumang mga bote dyan ay hindi na nila kinuan ba yung kinuha ba, kasi nagbago na daw yung Coca-Cola. Parang na-stock yung aking tatlong case ng Coca-Cola, tapos bumili ulit ako, parang in-stock ko muna ba, tapos ngayon nagbili na naman ulit ako sa kanila. Tapos sinabi nila sa akin na nagbago na daw yung mga bote ng Coca-Cola. Kaya yan, nalugi ako ng 3 case. Kaya yan, para akong tinamad na magtinda ng mga ganyan-ganyang mga bote-bote na yan. So ayan, dito na naman si Altera, nagsasamok na naman sa aking voice over. Mawawala na naman yung aking topic ngayong mga kwento-kwento, no? So ayan, balik tayo dito. At saka yun na nga, guys, kaya ayun, medyo kulang-kulang tayo ano ba, nakalimutan ko na yung sasabihin doon sa mga bote ba, yung mga bote natin. Kaya ayun, tinatamad ako magtinda ng mga bote. At saka nawawalan tayo ng kasi dyan kami minsan nag-ano ng aking asawa ba, yung nagtatalo ba sa mga bote-bote niyan, lalong-lalo na yung mga mineral, guys. Yung mineral water, meron kasi kami dito tinda na mineral water. Tapos magkano yung isang bote nun, mahigit, diba? Ay, yung bote ng mineral, magkano yun, yung isang container na mahigit 100 yun. Tapos pag mawala yun, tapos hiniram, yun, lugi ka na doon. So, yan, pinakita ni Inday yung 200 pesos, no? Meron na daw siyang itatago sa kanyang iPhone challenge. So, isa lang yun. Kaya pinakita niya sa inyo yung naanuhan niya, yung nakaano siya ng buong 200 pesos. So, balik tayo doon sa mga bote-bote, no? Kaya ayan, tinatamad talaga magtinda. Tapos minsan pinagtatalunan pa namin ng asawa ko yung mga bote ng mineral, bote ng alak, bote ng mga soft drinks. Kaya yan, nakakatamad na magtinda ng mga bote-bote. Kaya ayan, nilalakyan ko yung pagdeposito, kasi mas maganda yung malaking deposito, kasi mas mabilis pa sa alas 4 sinasauli yung mga bote. Kaya ayan, tuwang-tuwa naman ako pag sinasauli agad yung ating mga bote, kasi nung isang araw ay pumunta na naman dito ulit yung mga katulad ng mga
mga bote ng yung ano ng Pepsi ba guys. Yan, hindi ako kumuha kasi nga tinatamad na nga ako magbenta ng mga ganong bote. Yung mga nasa plastic na lang yung aking binibenta kasi nga ay ano tayo yung nawawalan ako ng pag-asa, nawawalan ka ng gana ba na magbenta ka ng mga ganon kasi hindi nila sinasauli. Minsan yung iba ay inaano nila, tinatindahan nila ng mga gasolina, di ba yung mga patingi-tingi ngayon ng mga gasolina. Nagtitinda, dati nagtitinda din kami niyan, pero ako hindi na ako nagtitinda ngayon kasi sa sobrang busy na ba. Tapos ang amoy niya guys is nakakaano ata yan, nakakahika ata yan yung pag ano ng mga gasolina na yan. Kaya ayan, hindi na talaga ako nagtinda ng mga ganyan. Kasi konti lang naman yung inyong tubo dyan sa isang container kasi parang isang bote lang ata yung tubo mo dyan. Kasi sobrang mahal ba naman ngayon ng gasolina, diba? Kung ganyan lang naman is magtinda na lang tayo ng alak. Diba kasi mas malaki pa yung tubo natin sa alak. At hindi ka na magsalang-salang pa. Kaya ayun, tinigil ko yung pagtinda ng mga gasolina na yan. Tapos ngayon, merong nagtitinda dito sa amin. Tapos yun, nagtinda naman ako ng mga bote-bote. Ayun, hindi nila sila sa uli guys. Kaya ayan, minsan, tinatamad na ako. At nagdideposito talaga ako ng 10 piso kahit lang yung kapitbahay pa yan. O napakalapit pa yung bahay niya. Dinidepositohan ko talaga yan kahit pa yan. Ano, kapatid pa yan ng asawa ko or magkaano-ano tayo, basta may deposito yan. 10 piso talaga yan guys, kasi kahit hindi mo na isauli yung bote ay meron na siyang deposito, diba? Kasi kami rin is doon sa binibilhan namin sa panel, diba, mga kasari-sari, ganyan din yung ginagawa ng mga ahente na hindi talaga sila nagpapahiram guys ng mga bote. Didepositohan talaga nila yan. Halimbawa ng bear, isang case ng bear, magkano yun? 111 yung isang bote lang yun ha, 111 yun. Tapos halimbawa niram niya yan dito, lugi ka na, magano lang naman yung isang case ng Red Horse or Grande, diba? Tapos hihiramin yung bote, tapos hindi na isasuli sa'yo. Kaya yung aking dinideposito para mas mabilis pa sa alas 4 isuli, yung isang case ng Red Horse or Grande pag binibili ngayon, katulad ngayon, linggo ngayon, diba? Mas mabilis pa yan sa alas 4 or bukas or mamaya ay matapos na yan sila mag-inom, isasulit na yan nila kasi isang case ng Red Horse is 150 yung ating deposito, no? Kaya mas malaki na itubo na, may tubo na tayo doon sa ating 111 na deposito doon sa panel yun, yung 111 yun. Tapos yung dito sa ating tindahan is 150, o diba? Kaya nilalakihan natin yung ating deposito para isauli agad yung mga bote dito sa ating tindahan. So ayan, hapon na yan dyan, kaya ayan, medyo marami-rami na nabili na, pasunod-sunod na silang bumibili dito sa ating tindahan at hindi pa ako tapos guys magayos na ang aking mga pinambili-bili, no? Para at ano na rin ako ng mga kape para pag inabukasan ay hindi na tayo magupit-gupit, no? So ayan, nagtinda-tinda muna tayo dito sa ating tindahan habang tayo ay naggupit-gupit ako, tapos nagputol-putol ako ng mga sabon. At saka pa konti-konti lang yung aking mga binibili-bili ngayon guys, no? Kasi wala pa tayong budget. So ayan, dito tayo sa tindahan natin. At saka yung Champion, hindi pa ako nakapagbili ng mga box na mga Champion bar. Pakunti-kunti lang muna, tatlo-tatlo, pati yung Pansit Canton, kasi yung Pansit Canton naman guys is pumunta naman yan sila dito, kaya bumili lang ako doon ng Pansit Canton ng 1 dasin. At saka yung keratin, at saka yung Ariel, tagi-isang ano lang yun yung binili ko. Halagang ano lang yan yung aking binili guys, yung 2,500 yung ating nabayaran, no? Kanina nung naggrocery ako, bumili lang ako ng Alboro, 3 kaha, tsaka yung Lion Tiger, at saka yung keratin, diba? Dalawa yung keratin kasi may naganap sa akin yung kaninang umaga ay wala na. Tapos yung mga kape, ubos na rin yun. Kanina ko yun binili yung mga kape guys nung bumili kami ng harina. Bumili ako ng kape ng creamy white kasi mabenta yan sa umaga. Hindi pwede talaga yung maubusan tayo ng kape sa umaga kasi yan yung number 1 napakabili sa umaga, yung kape at saka yung asukal. Yan yung pinakamabenta dito sa akin. Pati yung itlog. Yan yung mabenta dito sa aking tindahan. Tapos naman yung pag halimbawa sila ay sawang-sawa na sa mga frozen products, so yan sa itlog talaga yung sila bumibili. Yung aking frozen product guys ay ano lang yung natira doon, yung
yung hotdog na lang at saka yung pork tocino. Hindi kasi ako kumuha nung nakaraan pumunta dito yung Virginia product. Hindi ako kumuha tapos 2 beses na sila guys. 2 weeks na sila na hindi sila bumabalik dito sa ating tindahan, no? Kaya ewan ko kung babalik pa yun sila dito kasi hindi ko sila kinuhanan nung sila ay pumunta dito. So, ayan na nga si Inday ay tapos na siyang ligpit-ligpit at magwalis naman siya dito. So, ayan, tatapos na yan siya. At tapos na sila guys manood guys, kaya nag-voice over na lang ako, no? Kasi maingay yung kanilang pinapanood kanina dyan. At makaka-copyright tayo, mas CPR tayo, no? Kaya nag-voice over na lang ako kay para hindi tayo mas CPR. May music kasi yung aming kapitbahay, tapos yung pinapanood nila ay maingay, kaya ayan, nag-voice over na lang tayo, no? So, ayan na. Marami nang bumibili at sunod-sunod na yung may mga bumibili dito sa ating tindahan. Ayan, mantika, mga pang ano nila sa kanila mga niluluto. So, ayun lang yung aking tip sa inyo mga guys, no? Halimbawa kung gusto nyo magtinda ng mga bote-bote dyan, ay dideposituhan talaga natin ng malaki para mas mabilis pa sa alas 4 isuli yung mga bote, di ba? Ganyan yung aking ginawa ngayon dito sa aking tindahan kasi nung nakaraan ang laki ng aking binayaran sa deposito lang ng bote. Kaya yun yung aking ginawa ay effective naman talaga guys. Pag malaki yung deposito ay suli agad. Di ba? Tulad ng mga yung litro ng Coke at 10 piso yun talaga yung nilalagay ko na deposito para pagka tapos nilang uminom ng Coke or Royal, yung nasa bote ay usuli agad. O, di ba? O, hanggang dito na lang yung ating video guys. Maraming salamat sa mga silent viewers ko dyan at maraming salamat sa inyo. Thank you so much. God bless you all. Sa mga hindi pa nakasubscribe na ating YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Thank you all. Bye!